Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is cobbler. Cobbler. Pag sinabi natin cobbler mga sombreros, noun po ito. Meron tayong dalawang possible definitions. Una, ito po ay uri ng fruit pie na merong makapal na palaman or topping sa taas. No, yan makita niyo sa picture. At ang pangalawa naman, ito yung tagagawa ng sapatos or maker or mender, tagaayos ng sapatos or especially leather products. Pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. Sir Johnny is a great cobbler who can make 100 in one day. Cobbler. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang shoemaker or paggawa ng sapatos, no, cobbler. Ang Marikina ang tinatawag na shoe capital of the Philippines at according sa marikina.gov.ph na website ay nagsimulang maging bayan na tagagawa ng sapatos ang Marikina taong 1887. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is cogent. Cogent. Pag sinabi natin cogent mga sombreros, ito po yung strong reason na very persuasive, na madali tayong maimpluwensyahan, very compelling at convincing. Ang mga possible synonyms po nito ay compelling, convincing, persuasive, forceful, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. D. The speaker was eloquent and cogent that his audiences gave him a standing ovation. Cogent. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang speaker. Si Billy Graham or William Franklin Graham Jr. ay isa sa pinaka-influential Christian speaker sa buong daigdig. Siya po ay namatay noong taong 2018 sa edad na, wala nyo, 99 years old. Straight from online dictionaries, our vocabulary term is embellish. Embellish. Ang embellish mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay pagandahin, i-beautify, no, i-enhance. Pwede siyang gamitin sa literary works, no, sa writings, pwedeng sa isang building, sa isang kwarto, sa isang bahay. Mga possible synonyms po nito ay garnish, beautify, decorate, adorn, etc. At pag ginamit ng sentence ay give it up Mr. D. Emily Dickinson's poems were embellished with bitter realities but sweet words. Emily Dickinson's poems were embellished with bitter realities but sweet words. Embellish. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D si Emily Dickinson. Si Emily Dickinson, isa sa mga leading poets ng 19th century ng bansang Amerika. Pero alam nyo ba, nasa almost 1,800 na mga tula na kanyang ginawa ay 10 lamang ang na-publish. Mahilig kasi siya magsulat sa kanyang mga kaibigan. So yun, sa sobrang dami niya, in her entire lifetime ay sulat siya ng sulat ng mga poems. Our vocabulary term is anti or anti-disestablishmentarianism. Anti or anti-disestablishmentarianism. Ang anti or anti-disestablishmentarianism mga sombreros ay ang opposition sa paniniwalang hindi dapat magkaugnay ang national church at ang gobyerno or ang bansa. So, nag-ugat po or nagsimula po ang belief na ito sa mga bansang England, Ireland at saka Wales. Ibig sabihin po, gusto ng anti-disestablishmentarianism ay magkaugnay dapat ang government or ang bansa sa kanilang national church. That's anti-disestablishmentarianism. Ireland is not in favor of anti-disestablishmentarianism or anti-disestablishmentarianism. Toto quoted. Anti-disestablishmentarianism or anti-disestablishmentarianism. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang Ireland. Ang Ireland po ay isang European country na may capital city na Dublin. At alam niyo ba na dito nanggaling ang sikat na 90s pop vocal group na Westlife na nagpasikat ng mga kantang I Have a Dream, Flying Without Wings, My Love at nag-revise ng kantang Season in the Sun. Ang Ireland mga sombreros ay bayan at bansa. Ang Pilipinas ay bansa or bayan din. Basahin natin 2 Chronica or 2 Chronicle 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Mga sombreros, ang bayan, maybe our family, maybe ourselves, maybe our members, our groups, our organizations, maaring tayo. Sabi dito, magpakumbaba. Sabi ng Diyos, kung tayo daw ay magpakumbaba sa harapan niya, manalangin at hanapin siya at talikuran ang kanyang masamang gawa. May 4 tayong dapat gawin eh. Sabi dito, magpakumbaba, manalangin, hanapin siya by reading His Word, praying, worshiping Him,
at talikuran ang kanilang kasamaan, no? Sabi dito, may gantimpala, may reward ang Diyos, papakinggan ko sila mula sa langit. God will hear us. At sabi pa dito, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli ko silang pasasaganain ang kanilang lupain. Grabe, ang nag-aantay na abundance, ang nag-aantay na prosperity, ang nag-aantay na reward, mga sombreros. So, hindi lang dito sa lupa, maging sa langit ay the best. Hindi mo maiko-compare sa anumang glory, sa anumang kaluwalhatian, anumang katanyagan, anumang kaperahan mo dito sa lupa, anumang properties mo, anumang the best, mga sombreros. Kung kaya ang Diyos ay parating nagre-remind sa atin na tayo ay magpakumbaba, no? Tayo ay manalangin, hanapin siya at talikuran ng ating mga kasamaang ginagawa. Ang walang oras sa Biblia, ang walang oras sa panalangin, ang walang oras sa pag-worship sa kanya at paggawa ng kanyang salita, it's a sin, no? Kasalanan din po 'yon. Kung kaya, let's read, love and obey what's in the Bible. Tulog na pala ako. Consuelo. Keyboard na to Uy, sira. Consuelo, anong oras na? Alas Oh, 12 may na ng hating gabi. Di ba alas 2 yung uwian mo? Mamaya na. Isang pong oras ka ng Oh, overtime. 10 hours OT. Uy, uwi din. Then 14 hours na naman yung OT ko kada araw. Ba't may harinola ka pa dyan sa tabi mo? Ano yan? Ito? Kung nilalagyan ko ng pera, dito ko nilalagyan yung coins. Nagbebenta ko ng tinapay. Pag gusto mo bumili, Nagbebenta ka ng bago umuwi. tinapay? Grabe namang mga racket Ayaw mo? yan. Nagbebenta ng tinapay habang nagtatrabaho. Overtime pa ng 10 oras. Uy, anong oras Kailangan ko ng maraming pera. Aba? Uy, ikaw lang sakalam sa pera. Ay, yung iba nga dyan, may 4 na oras din nag-overtime. May tsura mo. Para ka ng binugbog ng 10 Ay, tao. nako. Kaya pala. Kung nakasaksak to eh. Ano ba yan? Ay nako, pag inaantok na talaga ganito, hindi pa na nakasaksak ko. Paano gagana yan? Kaya kayo dyan, ha? Huwag kayong gahaman sa pera, ha? Huwag kayong gahaman sa pera, ha? Hindi, nabiktima ka, mali ka, ha? Huwag kayong gahaman sa pera, ha? Huwag din kayo puro overtime lang para magpayaman. Pero kung mag-overtime kayo para pagbayad ng bills nyo, hindi mag-overtime kayo, pero huwag yung sobra-sobra na 10 hours ang overtime. Magpahinga rin kayo, ha? Ha? At ikaw rin, Toto, ha? Huwag kayong magnanakaw ng pira dyan, ha? Huwag kayong magnanakaw ng pira. Ha? Una, huwag kayong gahaman sa pira, ha? Huwag yung puro gahaman sa pira, ha? Kabig ng pira, ha? Ha? Magpahinga din pag may time, ha? Pero huwag abusuhin ng katawan. Ha? At kayo dyan, ha? Ito, ha? Mabaho. Hindi ito lalagyanan ng coins at pira, ha? Pero kung gusto nyo, di choice nyo yan, ha? Pero isa lang masasabi ko dito, ha? Ginagalit yung apdo ko, ha? I love you. Bye-bye. I love you. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Sorry. Itak pala na putol dito. Akala ko microphone. Ano ba to? Sorry. Itak pala to, oh. Ayan, oh. Hindi pala microphone to. Sorry. Trivia time, mga sombreros. Ang arenola ay may English term na chamber pot. At pwede natin gamitin ang bedpan. Ang arenola ay sadyang ginawa para maging urinal kung ayaw mo nang pumunta pa ng palikuran or CR. Nakakatawa mang isipin dahil ang ating mga business people, especially yung mga small business people, ay ginagamit ito para paglagyan ng kanilang mga benta. Ngunit ito, mga sombreros, ito, lalagyanan talaga ito ng ihi kasi ang ihi sa amin is very important. Tinitipon namin sila sa maraming containers at ginagawang pataba, dinidilig sa aming mga saging, niyog at marami pang iba. Mga kasombreros, ano po ba ang sinasabi ni Lord tungkol sa pagmamahal sa pera? O talagang sinusubsub ang oras at inuubos ang oras para kumita at maging mayaman. 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pagangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Isa pang verse, mga sombreros, Ecclesiastes or Mga Ngaral chapter 5 verse 10. Sabi po dito, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kasamaan or kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Mga kasombreros, hindi lamang po yung subsub sa pera,
talagang nag-overtime para lang yumaman or mabili yung gusto nila. May mga taong talagang walang panahon. For example, no, i-set aside ang Bible study, ang prayer, or yung para magtrabaho, para kumita ng pera, magbubukas ng negosyo sa araw ng linggo or sa anumang magtatrabaho sa araw ng pamamahinga. May mga taong ganun mga sobrang, hindi lamang po yung sobrang overtime. Sabi po dito, ang lahat po ay walang kabuluhan. Parang kumbaga pa, aanhin mo yung pera kung yung time mo naman para sa Panginoon or para sa mga gawain ni Lord ay masa-set aside or uunahin mo pa yung mga bagay na ganun. May mga tama yun, no? Kanina kailangan may pahinga din, no? Kailangan may time sa ganito. Dapat balance yung life natin mga sombreros. At pag sinabing balance ang life, hindi lang yung pamilya, trabaho, social activities, gala, or kung ano mga aktibidades. Pero, ang sinasabi nating balanced life dito mga sombreros ay dapat may time din tayo sa Panginoon. Kasi ang normal na balanced life, pag sinasabing balanced life, sinasabi nila may time sa pamilya, may time sa trabaho, parang ganun lang. No? Ang sinasabing balanced life po dito mga sombreros at hindi nasusubsub talaga sa kung ano mang gawain pang kayamanan. Ito yung sasabi natin na una si Lord, no, or talagang may time ka para sa Panginoon. Ilan na lang sa mga tao ngayon yung may panahon sa gabi para mag Bible study, no, manalangin ng buong pamilya. Wala namang perpektong pamilya, no, pero yun nga, ang isang pamilya talaga nakatuon sa Panginoon or nakasentro sa Panginoon dahil ang buhay natin mga sombreros ay isang isang usok, no. Maya-maya nandyan, maya-maya wala na. Okay, isang iglap lang pwedeng mawala. Nakakalungkot mga sombreros kasi ang daming tao, no, hindi naman lahat, pero madaming tao ngayon sa mundo ang talagang gustong yumaman, gustong kumita ng maraming pera. For what? Masabi nga ay pag yung ambition natin ay para lang yumaman without knowing na yung purpose natin is to love God with all our heart, mind, soul, and strength. And the other one is mahalin natin ang ating kapwa, gaya natin sarili. May mga tao din naman na nagsisikap na kumita ng maraming pera, kumita ng maraming kayamanan para tumulong sa kapwa. Pero yun nga, mostly kasi ngayon, no, pang pamilya, no, pang sarili. And we salute those people na tumutulong sa kapwa. They are doing everything, making money for the good of other people and without publicizing it, no, without making it publicly, yung pagtulong nila. And yung last verse natin mga sombreros, ito yung challenge actually. Sabi dito, Hebreo chapter 13 verse 5, sabi dito, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. People are taught to be content, mga sombreros, sa mga bagay na binibigay sa kanya ni Lord. Selfish ambition, no, yun po yung isa natin na iwasan din mga sombreros, maliban sa pagiging gahaman sa pera. Yung pinaka-design talaga ng family mga sombreros ay hindi lang yung mapagtapos mo ng pag-aaral yung mga anak mo. Yes, of course, tama yun. Magkaroon sila ng trabahong maayos. Yes, tama po yun. Magkaroon sila ng pamilya, sariling pamilya na maganda rin at saka hindi hirap. Tama din po yun. Pero ang pinaka-design talaga ni Lord na sa pamilya ever since the world began and ever since Adam and Eve were created ay yun nga, no, maging sentro si Lord sa bawat family. Madaling mabili ang house, pero ang home hindi. That is why God is reminding us na through His Word na ang pinaka-sentro dapat ng isang pamilya ay ang kanyang salita.